Bigat pa rin sa loob eh. Yung iisipin mo, talaga bang ang tao may kapasidad na gumawa ng ganito? Medyo kaya nga brush yung ginagamit natin para maiwasan yung pagkasira na yung ito. Los, Lani, nandyan na si Herlo na. Makita-kita na lang kayo dyan. Inilunsad ng New People's Army noong dekada 80 ang kontrobersya nitong kampanya na linis ng kanilang mga hanay ng mga pinaghihinalaang espiya. Daang-daang mga kasama nilang hinuli, hinatulan at pinatay ng kapwa-gerilya. Ngayong gabi sa Frontlines, dalawang kwento mula sa iisang malungkot na storya. Si Correspondent Errol Kabatbat sumama sa paghahanap ng mga labi ng mga nabiktima ng Oplan Ahos. At si Guest Correspondent Luz Rimban na humanap naman sa mga anak at apo na naulila ng isang malagim na kabanata ng Kilusan. Dalawamput isang taong hinintay ni Lolo Sion at Lita na umuwi ang kanilang kapatid na si Luz at ang asawa nitong si Herculano Laguna. Mula noon, wala na silang narinig kay Luz at sa asawa nitong si Lani. Walang narinig kundi mga alingangaw ng bulong na para lamang makaluskos sa dilim ang kwento ng kanilang paghahanap. Nagsimula sa pier ng Davao, umabot hanggang syudad ng Maynila, Baguio, Batangas at Marikina. Ngayon ang pinarating sa amin. Sana noon pa man para pati pamangkin namin mahanap namin. Hindi sa ibang tao lumaki kahit pa paano maruga namin yung pamangkin namin. Alam nga naman papayaan yun. Pero ang kwento ng dalawang dekada dito ngayon nagtatapos. Isang masukal na sitio sa syudad ng Cebu. Unang kita pa lamang ng frontline sa magkapatid sa Cebu Mactan International Airport, halata na ang pananabik sa mukha nila. Sa dalawang dekada nilang paghanap sa mag-asawa, ni minsan daw hindi sila nagparamdam. Gayunpaman, masama ang kanilang kutob. Natutuwa lang ako kasi nandito tayo, naghahanap na mayroon ng katuparan yung matagal ko nang pinapanalangin na makita ko sa kapatid ko, kung ano man ang balita na yun, tanggap ko na, pero nananaig sa akin ngayon na sana'y buhay siya. Ang kutob kasi mahirap ipawalang bahala. Ano yan siya? Ang mag-asawang Laguna, taga-Piapi, Davao City. Aktibo sa mga usaping manggagawa. Naging presidente pa nga raw ng Union si Luz. Kaya't hindi na raw sila nagulat na magpaalam ito na lilipat sila sa Cebu para doon magtrabaho. Kasama ang asawa at 3 taong gulang noon na anak na si Herlu. Sa investigasyon ng Peace Advocates for Truth, Healing and Justice o PATH, isang non-governmental organization, kasama ang mag-asawang Lani at Luz sa 13 mga kadre ng Communist Party of the Philippines na dineploy sa Cebu para mag-organisa ng mga manggagawa at mga tsuper noong June 19, 1984. At nasama sila sa mga rebelding kadre na pinatay daw ng kanilang makasamaan sa New People's Army matapos mapagbintang ang espiya ng militar noong Setyembre 1985. Kasagsagan noon ng KAHOS o kampanyang AHOS ng Communist Party of the Philippines na layunin ang linisin ang hanay ng mga rebelding komunista ng mga tinatawag na deep penetration agent. Sila yung mga pinag-suspetsahan na DPA daw dito sa Cebu noong September 1985. Tapos kasama sila ni Ruben Abreu na nawala din sa Cagayan de Oro noong July 1985. Interesado ang PATH sa kaso ng magkaasawang Laguna dahil karamihan sa PATH ay mga dating miyembro ng New People's Army na naging biktima rin ng akusasyon na sila yung mga espiya o deep penetration agents. Ito ay bahagi ng kanilang paghanap ng katarungan at katotohanan sa kanilang sinapit sa kamay ng kanilang mga sariling mga kasamahan. Bukod kina Lani at Luz, hinahanap din ng PATH ang mga labi ni Cesar Villadores, Jimmy Tignos at Eusebio Bardicanya. Hanggang sa ngayon ay hindi pa kilala ang iba pang kasama nilang dinala raw sa Sitio Amaga. 5 months yan na in the span ng 10 days, pinatay sila. Dahil po napagdudahan Torture at patay. Linggo nang tumulak sina Aling Sion at Lita, kasama ang PATH at ang forensic team sa pamumuno ni UP Professor Jerome Bailen patungo sa Sitio Amaga.
Kasama na rin na magkapatid si Babylin Villadores, asawa ni Cesar. At tulad ni na Aling Sean at Lita, ilang dekada na rin itong naghahanap sa asawa. Aling baby, matagal niyo nang hinintay ito, di ba? Oh, Ano syempre. pakiramdam? Hindi ko maintindihan eh. Pero excited, natatakot. Lahat yata, pati galit. Malayo ang nasabing lugar sa lungsod ng Cebu. Pagdating sa Bunbon, agad pinag-usapan kung saan posibleng simulan ang paghahanap sa mga labi. Ilang sandali pa, tumulak ang grupo patungong Sitio Biaso. Hanggang doon lamang kasi ang pwedeng marating ng mga sasakyan. Diyan sa bundok na yan. Bang mula rito, lalakad tayo papunta doon sa bundok na yon. Oo, puta. Oo. Tapos Siguro mga 2 hours. 2 hours pa sa mga mababibilis maglakad. Hindi, So 3 ilog yung tatuwirin natin. mga 3. Hindi naging madali ang paglalakad, lalo na sa dalawang matanda. Sa unang sapa pa lamang, natumba na agad si Aling Sean. Kaya pa? Ano mo, ulo mo? Wala. Sa kabila ng munting sakuna, buo pa rin ang loob ng magkapatid na sumama sa paghahanap. Makalipas ang ilang sandali, parang walang nangyari. Mas matibay ang loob ni Aling Sean kaysa sa kanyang katawan. Kung anong hirap na pinagdaanan ng magkapatid sa paghahanap sa kanilang nawawalang kadugo, ganon din ang hirap ng kanilang paghahanap ngayon. Matarik ang paakyat sa bundok. Hindi rin nakatulong na tanghaling tapat nagsimulang umakyat ang grupo. Wala pa kami sa 1/4 nung pupuntahan namin, pero pagod na ako. Ang hirap umakyat. Pero kaya pa. Dahil hindi sanay, mabagal ang naging pag-usad ng grupo. Kitang-kita rin ang hirap ng dalawang magkapatid. Ay, Diyos ko po. Kung babayaran lang ako dito ng ilan-ilan, hindi ako papayag. Kaya lang kailangan talaga dahil dun sa kapatid ko na masana makita ko na talaga siya. Noong nakaraang taon, nahanap ng path ang mga labi ni na Jess, Libre at ang asawa nitong si Nida sa boundary ng Pamutan, Sapang Dako, Cebu. Kasama rin natagpuan ang mga labi ni Ben Art Valmoria. Noong nakaraang linggo lamang, naglabas naman ang militar ng sarili nilang pahayag. Mass grave daw ng mga rebelde na pinatay ng kanilang mga kasamahan sa probinsya ng Leyte. Pero ang kwentong ito ay walang kinalaman sa propaganda ng militar o ng kaliwa o sa mga nagaganap na turuan kung sino ngayon ang pumapatay sa mga militanting leader. Para sapat sa mga kamag-anak, hiwalay na usapin ito. Ito ay simpleng kwento ng mag-asawa at magkakapatid na minsay nagkahiwalay. Kwento rin marahil ng mga magkakasama na minsay nagkahiwalay ng landas at ang mga pagkakamali na hindi na naituwid.